Magandang gabi po sa inyong lahat at narito na ang ating latest update sa binabantayan natin ng severe tropical storm Goryo na may international name na Pudul as of 11 p.m. ngayong araw nga ng Lunes. At sa ating latest satellite images nakikita po natin, narito po yung severe tropical storm Goryo, huli itong namataan po sa layong 910 kilometers silangan ng extreme northern Luzon at ito ay may lakas na nasa 110 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na sa 135 kilometers per hour. Mula nga po dun sa pa-west, southwestward na movement nito kanina, ito ay nagsisimula ng kumilos pa-kanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Makikita po natin dito, wala pa rin direktang epekto ang bagyong Goryo sa anumang bahagi ng ating bansa at southwest monsoon pa rin or habagat ang nakaka-apekto, partikular na sa may kanlurang bahagi ng central at southern Luzon, ganyan din sa may area ng Visayas at Mindanao po. So makikita po natin, generally po fair weather pa rin ang asa nating panahon sa mga susunod na araw, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. At maliban nga dito sa bagyong Goryo, wala na tayong iba pang minomonitor na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At narito po ang latest track ng ating bagyong Goryo as of 11 p.m. Update natin. Makikita po natin na itong bagyong Goryo ay nagsisimula na nga kumilos pa kanluran, hilagang kanluran at patuloy na tinutumbok yung bahagi ng Taiwan. Base sa ating track ay nakikita po natin na posibleng magkaroon ng landfall itong bagyong Goryo, partikular na sa may area na silangang bahagi ng Taiwan. At posible po mangyari ito bandang Miyerkules ng tanghali at posibleng lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility araw ng Miyerkules, bandang gabi po ito hanggang hating gabi ng Wednesday. At base pa rin sa ating latest track, sa ngayon wala pa tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signals sa anumang bahagi ng ating bansa dahil wala kang direktang epekto ang bagyong Goryo. Subalit, hindi at inaalis yung posibilidad na kapag ito ay kumilos muli pa timog or mag-west, southwestward po rin na movement ito, hindi at inaalis yung posibilidad na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal, particular na sa extreme northern Luzon. Kaya patuloy po tayong magbibigay ng update, particular na dito sa bagyong ating minomonitor sa kasalukuyan. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warnings anumang bahagi ng ating bansa. Kaya sa mga kababayan natin, maaring pumalaot yung mga malita sa sakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook, sa YouTube at sa ating mga websites pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph para sa mga latest updates sa lagay ng ating panahon at lalo po dito sa bagyong Goryo na ating minomonitor. At live po mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako si Obet Badrina. Maraming salamat